Hello mga kasamo, good morning. At dito naman tayo sa ating mga alaga at may isi-share naman ako sa inyo. Tutulong sa inyo sa pag-aalaga ng mga samo. At bago po yan, intro muna tayo. Bring it down, go boom. Bring it down, go boom. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay kung paano ko pinaparami yung mga sisiw natin. At ano ang ginagamit ko kung bakit ba dumadami ang ating production sa alaga ng mga samo. At bago po yan, magpakain muna tayo sa ating mga alaga dito sa labas. At mga kasamo, kung mag-aalaga po kayo nito, Japanese samo or samo, medyo malalaki po sila. Yung iba, kita nila ng incubator. At yung iba naman, wala silang incubator, kaya pinapalimlim na lang nila sa mga inahin. At ito ang ginagamit ko para yung mga production natin medyo marami. Una, yung mga inahin natin, nangingitlog sila marami. Abot po siya ng ng 10, 15 na piraso o 30 na piraso. Abot po siya yan. Naman pinapalimlim natin sa kanila, pero kailangan natin silang bawasan. Kailangan natin bawasan yung itlog. Kasi pag nagsiksikan na yung mga itlog na nandun sa loob ng ugaran, yung paitlogan natin, pag maapakan yan, siguradong mababasag. At pag hindi mo yan makita na nabasag at napuruhan na yung mga iba, siguradong mabubugok lahat yan, mga itlog na hindi mo na nilinisan. Sa akin dito, nagagamit din ako ng incubator, pero hindi po ako masyadong nag-focus sa incubator. At kung bakit? Kasi ang incubator kasi, yung iba mapipisa at yung iba hindi. Alam ko na alam niyo yan, yung mga nag-alaga ng manok. Hindi talaga lahat ng mga itlog na fertile egg na pinasok mo sa incubator napipisa lahat. Yung iba napipisa pero hindi nakalabas yung itlog. Yung iba naman nakalabas ng itlog pero ang sisiw mahina. At bakit ko nasasabi yan? Kasi ako dito nag-incubator din ako. Minsan sumasalang ako sa incubator ng 20 piraso. Ang lalabas lang po niya na maganda 10 o naging siyam o 8 lang po. Yung iba may mga sisiw pero hindi nakalabas sa kanyang i-shield. Na lang niya, nakakrak lang niya yung itlog pero hindi siya nakalabas. Kaya ang resulta nun, pag makalabas siya, pag pinilit mong binabalatan, paglabas niya, mahina ang katawan niya. Masuki talaga yung pag nakakrak niya, nakalabas siya agad sa itlog. At ito po ang ginagawa ko dito sa aking manukan. Hindi po ako masyadong nagpalimlim sa aking mga manok, at hindi rin ako masyadong pasok sa incubator. Ang ginagawa ko, may mga manok ako na native chicken. Yung makikita mo na manok, yung medyo maliit lang pero naging nanay na siya. At yung iba naman bantam ang ginagamit, yung mga maliliit talaga na manok. Sa akin dito, hindi na ako bumibili ng bantam. Ang ginagawa ko lang, may alaga ako na native chicken noon. At yung sinisili ko, yung mga magandang inahin na maglilit, yun ang tinitira ko. At ang sikreto ko talaga na ginagamit dito,
ang inahin ko, pag may itlog na 15 na piraso, kinukuha ko yung 5 piraso. Ang tinitira ko 10 o 6 ba o 8 piraso ang tinitira ko sa aking alagang samo. At yung iba, yung kinukuha ko, kasi may kasabay siya, pag nagsabay na yung mga nangingitlog, yung pati ang native chicken ko nangingitlog na, kinukuha ko yung itlog ng native chicken. Kinukuha ko tapos kinukonsume ko yung itlog ng native chicken at saka pinalitan ko ng itlog ng ating samo. Kasi naobserbahan ko kasi yung native chicken, pag naapakan niya yung itlog, hindi po yun mababasag. Kasi maliit lang katawan nila, halos 1 kilo lang, 1 kilo at kalahati lang. I-compare natin dito sa samo na 3 kilo po ang mga inahin natin at saka umabot pa po na yung ng 4 na kilo. Napakabigat na po. At saka yung paitlogan natin, hindi po natin ginagawang paitlogan na yung medyo masikip, medyo maluwag lang. Na parang pag maapakan ng ating inahin yung itlog, parang dumudulas lang. Kasi pag dumudulas lang yan, pag tumatakbo yung itlog, kukunin din naman yan ng inahin pag nakalapag na siya. Tusa niya yung kinukuha tapos binabalik niya sa kanyang katawan. Papasok niya sa loob ng katawan niya. At ang ginagamit ko dito, na native chicken at yung kubra. Kubra na manok. Kasi may kubra ko dito isa na maganda siyang maglimlim. At ngayon, naglimlim na naman siya. At mga itlog sa samo na yan yung nilimliman niya. At ipapakita ko sa inyo yung mga inahin natin na ginagawa natin incubator. Itong kubra na ipinapakita ko, crossbreed na po ito siya sa Taraka. At ito po yung mga sisiw natin na na inalagaan niya. Ito. Ayan. Kubra po siya. Saka medyo maliit lang katawan niya, oh. At yan po ang kanyang nilimliman. At yung nakikita nyo na kubra, yan po ang pinapasok ko sa incubator. Dalawa lang po yung na maganda ang resulta. Incubator natin, oh. At yung iba na mga samo na yan, oh. Samo. Ayan. Siya po ang naglimlim yung mga samo natin, oh. At ipakita ko sa inyo yung parents itong ating kubra. Ang kubra natin, yung isa, naglimlim na po siya. Pero may mga sisiw na siya na nilimliman noon. Dito po siya naglimlim dito. At ngayon, nangingitlog siya kasi pag ang manok, lagi mo siyang pinapakain at maganda ang kanyang katawan, mga 2 buwan, 3 buwan, na yan, mangingitlog na naman siya ulit. Or 1 buwan at kalahati, nangingitlog na siya. Dito po sila nangingitlog noon, dito. Ngayon, ito na po yung kubra natin. Na naglimlim na naman siya ulit. Yan. At maraming itlog na to na nilimliman niya. Kung makikita nyo, yan. Napakarami. Yan, oh. Na to sa mga 12 o 15 piraso po ang nilimliman niya. Yan. Parang lang po to siya. Parang bantam. Medyo maliit lang siya talaga. Saka yung paitlogan, medyo malaki. Yan, mga malaki na yung paitlogan ko. Maluwang na yan. Saka ipakita ko sa inyo yung sisiw na una niyang napisa. Nandito po, oh. Ito. Ayan. Ayan po yung mga sisiw niya na pinapisa niya. Ayan, oh.
Yan po ang mga sisi niya, oh. At anak po to sa ano, sa ating dompo na nandun sa ano, sa breeding pin. Naglimlim po yung ano, yung kubra natin. Yan, naglimlim siya. Kinuha natin yung itlog niya, kinukonsume yung iba, pinasok natin sa incubator kaso lang hindi pinalad. Saka pinalit natin tong itlog ng ating mga alagang samo. Ayan, kaya ngayon ganito na sila. Dito, oh, kung titingnan nyo dito sa kabila, tingin ko sa inyo, dumpo po to. May mga sisiw siya pero 3 piraso lang po yan. Ayan. Kasi yung iba na babasag, mabuti na lang yung makikita mo pag nabasag kasi kukunin mo yon tapos punasan mo yung ano, yung mga na nalagyan ng itlog. Kaya laging nababasag. Yan po ang resulta, oh. 3 lang ang napisa niya. Saka may white din ako dito. Ayan. 3 din yan. Ang naano niya. O 4. 4 na piraso po yung naano niya, napisa. Ganyan lang talaga ang mga ano sa mga sisiw. Pag ang samo ang ano mo, makapisa rin sila pero depende na yun sa ano, sa kanilang paglimlim. Ayan, yan lang po ang napisa sa tinira kong 8 piraso, ang 4 bugok at saka yung 2 hindi nakalabas. Yan. Saka dito, sa ating IG Tanaka, ang IG Tanaka natin, nag-i-start na po siya ng itlog. Yan po ang IG Tanaka natin. Ito po ang IG Tanaka natin, oh. Yung lalaki, IG Tanaka. Saka yung babae, Dumpo. Ito po ang big mom ko dito na ano, na babae. Saka first time po nilang nag-meet. Kaya nangingitlog na yung ano, yung Dumpo natin na babae. Saka yung tatay, yung Tanaka IG natin. Ayan. Dito po yung itlog, oh. Yan. 2 piraso. 2 piraso na po. Saka kung titingnan natin yung itlog, maganda. Siguro resulta to sa pagpakain natin sa kanila. Sekreto lang natin sa pagpakain, kailangan hindi natin sila magugutom. Pagutumin para maganda talaga ang quality ng ng mga sisiw. Malusog. At saka huwag niyong kalimutan mag-immunize muna kayo. Mag-immunize. Saka dito sa kabila, yung Dumpo natin. Saka IG Italy. Yung IG Italy natin na lalaki. Anak na po yan ng IG Italy natin kasi namatay yung IG Italy natin kasi binugbog nitong itong Tanaka natin, oh. Binugbog. Kaya namatay. Ito na po yung ginagawa kong ngayon, pinapalaki ko kasi bata pa. Yan po yung tahid niya, makikita nyo. Wala pa po siyang tahid. Yan, oh. Yan, wala pa po siyang tahid. Batang-bata pa. At pinipir ko siya dito sa aking Dumpo na hen. Yan. Yan, pinipir ko. Para pag mamature na yung lalaki at magsimula na siyang magsampa, hindi na siya mahirapan sa babae natin. At dito naman sa kabila, sa kabila natin, may tayo dito. May Dumpo naman. Gold.
Yan po ang gold natin na dumpo. Yan. Tingnan natin dito, baka nangingitlog na tong ano, tong babae. Tingnan lang natin. Wala pa pong itlog. At kung bago ka lang napadpad sa akin channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like at hit the notification bell para sa susunod ko mga video, ma-update din kayo. Salamat.